So, after few months nung niremap natin tong ating motor, so ngayon binuksan natin siya upang tingnan kung kumusta ba yung sunog ng ating spark plug. Kasi doon natin malalaman kung maganda ba yung naging resulta ng ating pagre-remap or gumanda ba yung air and fuel mixture. So, ito yung spark plug natin na nakakabit. And as you can see, napakaganda ng sunog. Kulay brown na golden brown na may pagka-konting dark brown. So, hindi siya masyadong dark dito sa picture pero sa personal, dark brown siya. And indication ito na maganda yung air and fuel mixture sa loob ng ating engine. So, ito yung advantage kapag naka-remap yung motor mo kasi ma-adjust mo fully yung air and fuel mixture. So, take a look guys. Ayaw mag-focus. So, ganito kaganda yung air and fuel mixture sa ating chamber base dito sa sunog ng ating spark plug. So, ito yung nakakabit ngayon na tinanggal ko and ito yung dati nung hindi pa natin ni-remap. So, malayong-malayo yung agwat nila. So, ito is hindi naman siya sobrang lean pero hindi optimal yung kaniyang mixture kasi may white flakes dito, banda, and so overall hindi talaga maganda yung kaniyang sunog, yung kaniyang air and fuel mixture na nangyayari sa loob ng ating engine. So, ito yung nakakabit sa ating motor nung hindi pa natin ni-remap yung ating motor. And now, eto na yung spark plug na nakakabit after nating ma-remap yung ating motor. So, napakalayo ng difference. So, napakalayo ng difference. Napakaganda ng sunog nung spark plug after natin ma-remap yung ating motor. So, ito yung advantage kapag naka-remap tayo or naka-remap yung ating motor kasi matitweak natin yung kanyang air and fuel mixture. Pero mas maganda talaga pag nag-remap tayo kasi yung basehan na natin is itong kanyang narrow band which is hindi siya accurate talaga. So, minsan tumatama and minsan hindi. So, ano siya? Game of guessing. Pero, well, naging okay naman yung pag-remap natin, tumama naman and maganda naman yung naging resulta. Pero mas maganda talaga kapag nagpapa-remap kayo is doon kayo sa legit talaga or yung kinakabatan ng bank sensor or wideband sensor yung inyong motor. Kasi yung wideband sensor is doon yung malalaman kung ilang value yung dapat i-adjust sa AFR table or ilang value yung idadagdag or ilang value yung ibabawas kasi mas accurate kasi yun. Pero anyway, balik tayo. So as you can see, maganda naman yung sunog ng ating spark plug. So yun lang guys, short video lang. Share ko lang sa inyo kung ano yung mga advantage nung nag-remap tayo or advantage kapag nagre-remap tayo. So aside pala sa AFR, so gumanda rin yung hatak ng ating motor and also na-adjust din natin yung limit. So sa mga Rosy Flash V1, accessible sila for tuning and flashing and sadly sa mga Rosy Flash 150X, yung bagong version or 4 valves na Rosy Flash is hindi sila nare-remap ng gamit natin na software. So, pupunta ka talaga doon sa, may mga nagre-remap naman like kay Herena Remap Center, taga Mindanao. So, malayong malayo. So, hindi ka talaga makakapag-DIY. So, yun lang guys, share ko lang sa inyo. And kung gusto nyo ng mga ganitong content, please do subscribe to my channel and pwede ka ring mag-join sa ating membership program para meron kang idea kung paano mag-remap, kung meron kang flash and gusto mong matutong mag-remap. So, pwede kang mag-join dito sa ating channel by clicking the membership program. So, meron kayong makikitang join doon pag visit nyo yung profile ko. So, click nyo yung join and then may makikita kayong mga videos doon. So, hindi niyo yun mapapanood kapag hindi kayo member ng ating YouTube partnership program. Pero kapag nagpa-member kayo, mapapanood nyo yun. So, yun lang guys. And see you sa susunod kong video.